Dearest Nicole Ayala, kumusta ka na? Sana kahit paano nakakangiti na. Sana kahit dahan-dahan nakakausad na. Sana kahit paunti-unti may pagtanggap na sa paglisan ng kapartner mo sa tambalan. Kapag binabalikan ko ang nakaraan, napakalaking bahagi ng buhay ko ang tambalan. Noong 15 years old pa lang ako during my high school days, gusto ko nang bumigay dahil sa problema sa pamilya. Sinagip ako ng tawanan at kulitan ninyo on air. Dahil sa inyo, nakalimutan ko ang inindang problema. Kayo din na naging sandalan ko nang mamatay ang lola ko nung pandemic. Kakampi ko din kayo kahit wala kayong kamalay-malay habang binubuli ako sa social media. Enero lang nitong taon namatay ang best friend ko. Sa inyo ko hininga ang nakakapanikip sa dibdib na dalamhati. Sumulat ako sa mahiwagang burnay at nang basahin ninyo sa ere, gumaan ang pakiramdam ko. Dahil sa napakagandang impluwensya ng tambalan sa akin, naengganyo akong kumuha ng mass comm sa kolehiyo. Ilang beses ko din kayong binisita sa istasyon. Ang saya ko, lagi kasi kahit ano-ano lang ang alay ko, sobrang na-appreciate ninyo. Kaya nung last segment ninyo, talagang bumuhos ang luha ko. Yung nanay ko na nanonood din ng live stream, umiyak din ang umiyak. Apektado din kahit hindi naman tambalanista. Ay, hindi pala tambalanista. Yung nanay mo, Tin Rivera. So pag nandito siya, plastic lang siya sa amin. Charot! Ang daming panghihinayang sa buhay ko ngayong wala na si Chuper. Kala mo naman na Tegi. Hoy, buhay si Chuper! Buhay na buhay! Ang dami lang po nagtatanong, ulitin ko lang po tatakbo kasi po siya sa pagkakonsehal. Bawal po yun kasi sa media group kami. Anyways, ang daming panghihinayang ngayong wala na si Chuper sa tambalan. Kapag nag-intern na ako dyan, hindi ko na siya makikita. Kapag graduate na ako, wala na akong video greeting mula sa inyo. At hindi na rin ako makakapag-picture kasama kayo. Ay, di ka sure. Di ka sure. Nandito lang yun sa palipaligid. Sabihin mo lang, may dala akong may dala akong 1.5. Pupunta yun dito. Pupunta dito si Chuper, I promise you. May dala akong pansit luglog. Pupunta yan dito si Chuper. Anyway, Chris, kung nakikinig ka, namimiss kong marinig ang boses mo. Dalangin ko na maging matagumpay ka sa bagong landas na tinatahak mo. Para naman sa iyo, Nicole, isang mahigpit na yakap. Sabi nga ng kanta, keep smiling, keep shining. Sa Tagalog, patuloy kang kuminang. Para sa akin at sa aming lahat, ikaw pa din na nag-iisang reyna ng radyo. Ang inyong loyalistang tambalanista, Tin Rivera. Hindi lang siya loyalistang tambalanista, loyalistang kabisyo talaga, certified. Alam mo yan yung sinasabi ko na ang swerte ng nanay mo kasi ang bisyo ng anak niya pumunta dito sa Love Radio. Hindi magastos. Ang layo pa ng inuuwian nito ni Tina. Laguna pa siya. Binyan nga ba? Oo, taga Binyan. Ako personally nakikita ko yung talaga ni Tina. Pag pumunta dito kahit something maliliit lang, we really appreciate it. Totoo yun. Nung isang beses, parang ang binigay niya chippy. Ang saya-saya ko sa chippy. Yung kaya nagtawid na gutom ko, chippy. Diba? Kasi alam niyo po, it doesn't take much to make us happy. Correct. But it also doesn't mean na hindi kayo pwede magbigay ng mga bonggang-bongga. Kung sasama yung loob niyo magbigay kayo ng chippy, mas gusto mo bigay ng mga 10,000. Correct. Go! Ano ba naman? Kami ba?
Tatanggi ba kami sa grasya? Oo, ayaw namin sumama yung loob nyo. Ayaw! Lahat tinatanggap namin. Maliit man o malaki, di ba? But then, thank you. Thank you for sharing. Isa ito dun sa mga nakita ko yung kanilang stories no, na goodbye episode, yung Tambalan on Air na talagang umiiyak talaga ng husto. Salamat ng marami. And huwag ka mag-alala. Patuloy ang pagkinang ng kumikinang ina mo. Yeah, 'di ba? Tuloy lang. Tuloy lang, laban lang, 'di ba? Pansinin niyo, hindi na po ako masyadong umiiyak. Correct. 'di ba? Kung tutusin niya. Strong na. Strong, independent woman. Charet. May mga ano lang, parang katulad ng kapag ka ikaw ay may pinagdadaanan, may mga araw na talagang strong ka. May mga araw din naman talaga na medyo mahina ka. There are days. But of course, kapag ka yung mga days na ikaw ay mahina, maghahanap ka ng lakas mula sa ibang tao. Maghahanap ka ng lakas kay Lord. Lord, hindi ko po kaya, Lord. Baka naman po. Ayan. Pakibit-bit po ako. Hindi ko po kaya today, 'di ba? Kaya kasi nararamdaman natin yung mga bagay-bagay na yan, lalo na yung from breakup, yung heartbreak natin. Kasi meron ka na kasing mga nakaplan sa utak mo. Correct. Naka-ready na lahat. Ini-imagine mo na. Yes. I-implement mo na lang eh. Tama. Biglang isang araw, boom! Hindi pala ganun yung plano. Surprise! Kaya it takes a lot, masakit talaga. Ang daming mga question. Paano na lang? Correct. Saan papunta? 'Di ba? Sobrang daming unanswered questions always in life. Not just with what happened to us, yung 20-year partnership namin ni Chris, pero ikaw, Kamisyo, ikaw mismo, 'di ba? Ano ba yung naiisip mo ngayon na problema mo na hindi mo mahanap pa yung sagot, or naging problema mo in the past na nalagpasan mo at nakita mo na yung sagot. Yeah, diba? Kasi life is all about twists and turns. Yes! Hindi natin alam eh. Correct! Lagi kong hindi nakakalimutan at lagi kong iniisip yung sinasabi ng former boss natin na change can happen anytime. Anytime. Diba? Ganun talaga yung buhay natin, laging punong-puno ng pagbabago. At dapat, 'di ba? At ang kagandahan po sa pagbabago, kaya mo yan. ang kagandahan po sa pagbabago, ang pagbabago hindi naman laging negative. 'Di ba? Maaaring ang pagbabago ay positive din. 'Di ba? Hindi lang naman laging negative ang change. May mga changes din na positive. Well, posible na i-present siya ng negative. Pero yung lesson outcome. niya. Oo. So, ibig sabihin, parang wala ring talo to kasi meron ka na mapupulot na lesson eh. So, mahirap siyang dalhin, mahirap siyang bitbitin, ang hirap niyang ispelengin, ang hirap niyang intindihin, 'di ba? Pero hindi ka rin talo dahil dun sa lesson na pwede mong matutunan. Correct. Kasi diba? sa ATM talaga hindi mo siya maiintindihan. Walang ganon na parang, ay, gets ko na agad, Lord, bakit nagkasakit yung anak ko? Or, gets ko na, Lord, bakit kami binaha? Okay, gets ko na lahat, ba't linilipad yung bubong namin? Walang ganon eh. Walang instant eh. Merong mga mangilang tao sa mundo siguro na nandun na sila sa level na yon na every time. Pinagkatiwala na kay Lord. Ganon, na talagang level, sobrang tindi na talaga ng faith nila as in. May ganon. Pero yung mga normal people like me, ano yan, talagang ang hirap questionin. Kasi nga, as Diego said, may nabuo ka ng plano sa utak mo eh. May nabuo ka ng ang dami mo nang nabuong mga scenario sa utak mo na excited ka na paano execute, diba? Ito yung mangyayari, ganyan. Hindi ganun eh. And always nating tatandaan, God's plans are always the best plans. So imaginein mo na lang yung nag-put up ka ng Lego bricks, na gumawa ka ng castle, parang tapos biglang matabig. 'Di ba? Nang ganun-ganun lang. Tapos yung kaya pala matatabig kasi may mga ibang tao pala na maaawa sa'yo, bibigyan ka ng mas maraming Lego. Ang ending, hindi ka lang nakabuo ng castle, kingdom ang nabuo mo. Wow! Diba? Ganda na. Pangmalakasan! Hindi lang castle, sorry, kingdom! May mga aliping sagigilid. Dati yung Lego castle mo, walang mga tao. Nung kingdom na, may mga alipin, diba? May mga bukirin, 'di ba? Lagi namang may ganon. So and I thank you. I thank everyone dun sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang words of encouragement na tuloy lang, ganyan. Hindi pa sila nakaka-move forward. Totoo naman, hindi naman po yan madali. 20 years is still 20 years. We don't just give it all away. Except for Chris na naka-move on na. Tayong lahat nagagawa nyo. Okay na siya eh. Sa tingin ko si Party okay na siya. Nag-zoom out na siya. Matagal na po siya nag-zoom out. Diba? October 11 yung goodbye episode. October 12 okay na si Kuya.
Totoo nga. Kasi na nag-record kami the next week nung October, grabe yung iyak ko talaga. Namang niyakap ko siya, sobrang iyak ko. Yung hagulgul ko talaga sa dibdib niya. Wagas. Pero siya naka-move on na. Ganun po siya, guys. Kilala naman natin siya. Ganun siya. Pero dun sa mga kapwa, yung mga alagad na mga kumikinang ina mo, 'di ba, na si Nicole Ayala na hindi pa rin maka-move forward, padayon lang. Every day is a chance for us to move forward, to just keep on fighting. Yun naman talaga yung lagi natin Saka gagawin. i-proseso nyo yung feelings nyo. Importante din yan. Hayaan nyo. Acknowledge mo lang yung nararamdaman mo kasi mahirap naman yung itinatago mo yung feelings mo. Hanggang kailan, 'di ba? Alam mo yung nakakatuwa lang kung meron akong, if I'm going to be very positive about what happened sa paghihiwalay. Yun nga yung siguro dahil araw-araw na natin tong ginagawa, minsan hindi natin alam yung ano ba talaga yung nagiging impact natin to other people. Kasi kulit-kulitan lang naman to tama. Ubusan ng hininga, wakwakan ng lalamunan, 'di ba? And sometimes it's really just a job. 'Di ba? Trabaho namin to At wala kami gagawa. Hindi mo naman iniisip na talagang makaka-apekto. To inspire or whatever. Buhay, ang masasakit mo. Correct. Wala naman sa isip. Wala naman masyadong ganun. Pero yung kagandahan lang nung nitong nangyari, yun nga maraming katulad ng sinabi ni Benny sa kwento na may wagang Bornay kahapon, 'di ba? Ang daming biglang naglabasan ng mga silent na tambalanista. And one of which I'd like to share, Jigs, na talagang naantig yung aking kalooban na may ganito pala. So, meron nag-message sa akin nung nangyayari yung mga nangyayari na hindi mo alam, Nicole, kung ano yung parang nagawa mo sa buhay ko. Parang ganyan. So, tinanong ko tuloy siya, ano ba yung ginawa ko sa buhay mo? Wala kang kaalam-alam. Wala naman akong kaalam-alam kasi baka mamaya hindi naman maganda. Parang basta ang bottom line yung sinasabi niya is hindi mo alam kung ano yung naging effect ng ginawa mo sa buhay ko. So I asked her, sabi ko, ano ba yung ginawa ko? Sinira mo pamilya. Oo, kasi inago ko ba yung mister mo? Sorry na, kasi malandi talaga ako nung araw. Mabait na ako ngayon. Siyempre tinanong ko kasi baka nga naman, Diego, baka ganon, di ba? Akala ko all the while inspirational ako, yung pala. Naninira pala ako ng pamilya. So kwento niya na nung year 2008, I think I mentioned this before, pero i-mention ko lang ulit. Sabi niya, nung year 2008, naisipan ko mag-send ng maikling kwento sa programa namin ni Chris ng 7 a.m. That time, 7 a.m. kami. Mas maaga. Morning. Sabi niya, ang kwento ko kasi hindi pangkaraniwan. Yung tipong hindi tatanggapin ng MMK dahil maubusan ng luha ang gaganap. Ganon. Sabi niya, ako yung taga-bundok ng Tani Rizal na magsasaka, breadwinner sa 8 magkakapatid, na ulila, naglalakad mula Floodway to Ugong Pasig, papasok para makatipid sa pamasahe. Kinulong ng landlady kasi hindi makabayad. Parang ganun yung kwento niya. So sabi niya, akala ko babasahin mo yung kwento ko sa programa niyo na 9 a.m. Kasi usually, yun yung parang oras ng pagbabasa ng kwento. Bigla mong binasa sa mas maagang part of the show. Tapos hindi ko daw maitawid yung bawat salita kasi iyak daw ako ng iyak. As in, sobra daw yung iyak ko, sobra daw yung awa ko. Sabi niya, tapos kinontak mo ko, binigyan mo ko ng mga pangalan at mga numbers na pwede kong lapitan. Nagkakwentuhan pa tayo noon through phone kaya alam ko magkasunod yung birthday natin. So malapit ang birthday natin. November 27 ako, November 28 ka. Yung sabi niya sa akin. Kaya natuwa ako lalo. Binigyan mo pa ako ng mga contacts sa mga agencies para maka-work abroad. Tapos yung mga contacts na yun, nagamit ko at nakaraket ako at lumawak ang mundo ko. Diba? Yung mga gano'n na hindi ko matanda na ginawa ko noong 2008. Diba? And it's so nice to be able to do those things na may mga ganun pala and thank you for reliving and for sharing it back kasi meron po mga times na nanghihina kasi talaga din kami. May mga times na iniisip namin hanggang kailan ba namin to gagawin? Hanggang kailan ba namin wawakwakin yung lalamunan namin? Hanggang kailan to? 'Di ba? May mga ganun na ako there are a lot of times that I question myself am I still effective? Correct. Okay pa ba talaga to? Masaya pa ba tang ginagawa ko? Masaya pa ba akong pakinggan? Pero kapag may mga naririnig nga ako mga ganito, ito yung mga nagpapatibay din talaga sa akin. Well, so, thank you po. Sa mga ganyan kasing pagkakataon, unang-una, hindi intensyon ni Nicole na baguhin yung buhay mo. 'Di ba? Hindi. Pero ang intention ko siguro, malamang that time, is to really help. Kung ano yung kayang gawin ko. Tingnan mo, wala naman siya sinabing, nag-abot ka po ng pera. Malamang wala pa akong pera niya. Ang ano
ano inabot ko? Oh. Contact numbers. Correct. Ayan. Kakilala, network. Bongga kaya ang network ko. Ayan, Oh. kasi isa lang ang malinaw dito. Kumbaga, yung Panginoon natin ang gumalaw. Diba? Yes, true. Kasi pwede ka naman makinig sa ibang radio station. Correct, sa ibang pakinggan DJ. mo. Pero bakit again, hindi intentional ni Nicole na Mabasa yung kwento mo. mabahas yung kwento mo, yung buhay mo, di ba? So, talagang nagagamit talaga ng Panginoon yung profession namin. Yes. Diba? Kaya siguro, hinahayaan pa sa edad namin ito. Yan, diba? Nandito pa rin. Na nandito pa rin at Oo. lumalaban. Correct. Oo. Diba? Fight. Si Diego, meron niyang heart condition. Ako, Jegs, a year ago, yung may na-detect na lump sa thyroid ko, hanggang ngayon, hindi ko pa pinapa-check up. Kasi, parang feeling ko kasi career altering siya. May purpose pa yan. Oo, so, Una na kinuha si Chris eh. Oo. Kasi iba yung purpose niya. iba muna yung purpose Oo. niya. And again, for purposes of those na tinatamad magbasa, hindi natatapos yung video, he's going to run for office Yeah. in his hometown. At saka makasama yung kanyang At para magulang. makasama pa yung kanyang mga magulang. Salamat din for sharing your story with us. Alright, ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nawawala na naman. Oo, nawawala eh. Nag-ano siya, yung naglo-lose, yung headset na, di ba pagka naglo-lose, Oo. yung kailangan mong ganun-ganun. Oo. Di ba? Nagpaparamdam na talaga. Uy, So, nakikinig yung boss natin, sabi niya, kahit matatanda na kayo. Effective pa rin kahit matatanda na, sir. Oo. O, di ba? Actually, sa akin, lagi kong tinatanong yan eh, effective pa ba yung ginagawa ko? Di ba, totoo? Kaya tinatanong ko yung asawa ko, ikaw pag nakikinig ka, okay pa ba? Nakakatawa pa ba? Oo, Baka correct. ako na lang ang nag-iisip na nakakatawa. Oo. Kasi kailangan nakakatawa pa rin tayo. Hindi naman Oo. tayo pwedeng nakakaano lang eh. Mhm. Na yung mga ganun. Totoo yun. So there are times really that we question ourselves. Oo. But whenever we get to hear yung mga ganitong klase mga kwento, na ibina-validate niya eh. Correct. Oo. 'Di ba? Alam mo, tao lang din kami. Kailangan din namin ng validation. Yan, oo. Totoo yun. I mean, hindi, at saka sa work, the kind of work that we have, Oo. kailangan ng validation eh. Oo. So, So, yun yung unfortunate doon na parang kailangan i-validate with likes, comments, numbers, viewers, Tama. letters na ganito. Pero ito yung mga Correct. Napakalaking privilege siya na magamit kami ni Lord na Yes. kagaya sa tambalan kay Nicole tsaka kay Chris dati na baguhin yung buhay mo. Ginamit lang sila eh. 'Di ba? Kasi Correct. again, it's not your intention na Hindi. talagang magbigay ka ng advice, Oo, baguhin ang hindi. mga buhay na. Wala, Pero, kulitan lang talaga. Kulitan lang talaga na eventually may konting seryoso na part. Oo, Pero oo. mostly kulitan lang talaga 'yun. Oo. So Lalo na- ginamit lang talaga Correct. kayo. Di ba? Lalo na nag-uumpisa kami. Nung talagang ang ginagamit pa namin yung balahura at balasubas. Oo. Ang tindi talaga nun. Kulitan lang talaga yun. Walang humpay na tawanan lang talaga yun. Pero not knowing na yung tawa pala makakasalba ng buhay. Correct. Imaginein mo yun. Tawa na makakasalba ng buhay. And I thank the Lord kasi, di ba, we are instruments eh. Di ba? And during that time nung yung sa panahon natin kasi before the time na nagradyo tayo, parang same time, 'di ba? Almost same time. Medyo nauna-una lang ng konti. Dati kasi mga boses pag sinabi mong DJ. Ay, oo. Yun. So Talagang hindi pasok yung boses ko. andun yung mga, 'di ba, mga boses ng mga malalaki. Oo. Tsaka yung mga boss, yung babae, talagang Oh, ang linaw, na sexy, sweet, sexy. sexy. Hindi ako ganun. Medyo binasag natin Yan, yun. no. So yun yung binasag talaga yung landscape ng buong radio talaga. Kaya kung mapapakinggan mo ngayon, yun, iba na yung tunog ng FM unlike before. Yes, correct. Dati mga malalaking boses Oo, mga mga, that time check is brought to you by, di ba? Ngayon, hindi eh. Ayun. Di ba? Sabi ni Allen Puway, kailangan namin kayo mga kasi kung puro bata ang mga DJ, hindi kami makaka-relate. Mas bet namin ang topics nyo. Oy! Kay Daran. Oo, kay Daran. Oo. Magpatuloy po kayo. More power sa inyo, sabi ni Marcos McBorn. Ay, sabi ni Erwin,
Will there be a Halloween special? Of course. Ay, Syempre, abangan next week. Oo. Sabi ni Rosalie Bernedo, Miss Nicole Silent Tambalanisa, gusto kitang alayan. Para sure, papasukin kami dyan ng ate ko. DM me po ng measurements. Uy, ayan na. Decide. Modista po ako at tatahian kita ng dress or gown. Yay! Rosalie, paki-message naman ako sa Nicole Ayala FB page. Sa Nicole ha, kasi itong Love Radio Manila FB page, dami nagme-message dyan eh. Lahat kami DJs kasi dyan. Natatambakan. Natatambakan. Doon ka sa Nicole Ayala FB. Ayan. Doc Bless, sabi niya effective ka. Doc Bless, Fami Villanueva, I love you and I miss you too. See you soon. Yan. Ay, si Don Imok pala. Ayan sa Cebu. Ayan, si Tita Chola. Ayan. Ayan, hello. Hello po sa inyo. Sabi ni Zamir Laud, Halloween special, wala na si Chris, nagugulat at tatakot kay Miss Nicole. Di mo sure. Di nyo sure. Abangan po ninyo yan. Abangan. Halos buong linggo ba? From from 29 to November 1. Ako? Ready na ba yung heart mo? Bahala na si Lord. Ayan. Thank you daw, sabi ni Don Emo. Walang anuman, Don Emo. Ayan. Kamusta na lang dyan lahat? Yan. Parang headset sa com shop, yung headset natin. O yung napuputol-putol. Yung sa com shop, kasi di ba pag naglalaban-laban yan sila sa games, nahihila yung... Correct. O yan. Yan po yung problema ng headset namin. Utang na loob, sana ma-approve na. Oo. Ayan. Sabi ni Tino, see you next week po. Pag bumisita kami dyan, mag-birthday celebration yung nanay ko. Oy, yung nanay mo na hindi naman pala tambalanista. Kaya pala wala kaming picture. Charot. Sinusutsutan ka ng asawa mo. Ano sabi? Sumutsut lang. Oo nga, talaga. Nasaan yung asawa ko? Uy, alam mo, na-appreciate ko yung kahapon. Kasi kahapon, gusto ko talaga ng ramen. Kasi malamig, 'di ba, mabagyo. So, ang bagyo talaga. Sobrang tindi ng bagyo. So, as in, baha na talaga. Pero sabi niya, di sige, mag-ramen tayo. Nag-ramen kami. Ang nakapag-ramen, kasi close na yung, maaga nag-close yung maraming restaurant sa mga malls. So, nag-close na. Nakapag-ramen kami sa Terminal 3. Kasi umabot pa kami ng Terminal 3 para lang makapag-ramen. Para makapag-ramen lang. Thank you. I love you, Joedy. Yan. Alright. Siya. Yan na muna. At kami po ay, ang dami po namin nire-record. Yun po yung totoo. Kaya exit na po kami, ha? Okay. Para masustain namin yung buhay namin. Okay, dogs? Thank you. Tin Rivera, salamat for sharing your Brunei story. Bye, everyone. Ingat po.